Hi everyone! Welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. Sa Facebook naman ay RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng 25 items para sa Math Majorship. Para ito sa Licensure Examination for Teachers. Okay, Math Majorship. Okay, so samahan nyo ako. Bawat slide, i-post nyo po muna, try nyo sagutan, then i-comment nyo sa dulo kung ilan ang naging score nyo out of 25. Sa description, makikita nyo din yung aking playlist para sa mas marami pang Math Majorship Reviewer. Okay, so let's start. Okay, basic yung number 1 natin. The greatest common factor, GCF, of 260 and 520 is blank. So pag technique pagkuha ng GCF, yung maliit na number 260, i-check na agad natin kung pwedeng i-divide yung 520. Diba yung 260 pag tinimes natin sa 2, equal na siya sa 520. Therefore, 260 na agad yung ating GCF kasi pwede niyang ma-divide yung malaking number na 520. So letter A ang tamang sagot. Parang bonus, no? Number 2, the football field. So football field, ibig sabihin na to rectangle, no? Rectangle, football field. The football field is 120 meters from goal line to goal line. Okay, so ito yan, football field, rectangle yan. Goal line to goal line, pagpalagay natin dito yung goal line papunta dun sa kabila. So ibig sabihin, ito pala yung length. Kasi goal line to goal line, so yung length natin ay 120 meters. If Ben Memorial Football Field is 400 meters around, ibig sabihin yan yung perimeter. So ang perimeter natin ay equal sa 400 meters. Ang tinatanong, how wide is the field? So yung width ang ating tinatanong. So given the length and perimeter, so gamitin natin yung formula ng perimeter ay 2 times L plus W. Substitute lang natin. Ang perimeter daw ay 400. Equals to, ang length given, 400 meters from goal line to goal line. Or sorry, ito yung kabila pala, 120. So 120 plus W. Huwag na nating i-distribute ito kasi lalaki. Pwede na nating i-divide kasi even yung 400. Divide na natin both sides by 2 para wag nang mag-distribute, mapabilis. So we have, pag dinivide sa 2, 200 equals 120 plus W. And then to solve for W, subtract 120 to both sides. So cancel na yan. Therefore, ang width natin ay equal sa 80 meters, letter D. Number 3, okay, simplify lang. X plus quantity 6x minus, ayan, bracket naman 3x minus, ayan, quantity x minus 2y minus 6y. So dito, tanggalin lang natin itong mga symbol of groupings. Mababago lang naman siya kapag negative. Ayun, preceded by negative, mababago dapat yung nasa loob. Kapag positive, baliwala na yon. Kagaya nito, kung mapapansin natin dito, merong positive tayo, and then itong brace. So ibig sabihin pala, pwede nang tanggalin na lang natin ito directly yung brace. O tanggalin na natin yung brace. Baliwala na yung brace. Bakit? Kasi positive, oh. Positive yung nasa labas. So tanggalin na agad natin yan. Yung may mga negative sign lang, yun lang ang mababago. So therefore, we have x plus, wag nang isulat yung brace 6x na lang, minus, dito lang naman mababago yan sa mga negative sign kagaya nito. And then itong negative sign, i-distribute natin or simply change the sign nito. So meron tayong 6x minus, may brace pa tayo dito, may bracket pa tayo kasi negative ito, hindi pwedeng tanggalin. So we have negative x and then we have negative 2y. So magiging siyang, or sorry, hindi ko pala nakopya itong 3x. Ayan, may 3x pa dito. Tapos itong x dito, copyahin lang natin. So we have negative x and then change the sign. We have negative or magiging siyang positive 2y kasi negative, negative. And then just copy negative 6y. Okay. And then next, i-simplify natin ito. Combine lang natin. So at the same time, pwede na nating i-add ito. X plus 6x, no? So 7x na siya. Minus, so we have 3x minus x, that will be 2x. 2y minus 6y, we have negative 4y. And then tanggalin natin dahil negative yung sign, change the sign lang tayo. Yung 2x magiging negative 2x, yung negative 4y magiging positive 4y. Kasi pag dinistribute itong negative sign. And then combine ito, magiging siyang 7x minus 2x, we have 5x plus 4y, letter D. Number 4, simplify. X squared minus 5x plus 6 over x squared plus 3x minus 10. So dalawang solution ang ipapakita ko sa inyo dito. Pwede kayong mag-factoring, pwede naman mag-assign lang ng value ng x. O doon na tayo sa mas madali. Pwede ito i-assign natin x equals 0 or kahit anong number. Pinakamadali lang x equals 0. Kasi pag in-assign natin x equals 0, cancel lang yan. Kasi 0 na yung x eh. So equal na lang ito sa positive over negative, negative 6 over 10.
Pag nilowest term divide by 2, magiging siyang negative 3 over 5. So x equals 0 din natin yung mga choices natin. O, simple tanggalin lang yung mga x kasi 0 na yan. Hanap tayo ng magiging 3/5 din, negative 3/5. Ito, negative 5 over 3, mali. Ito, negative 3 over negative 2, so mali. So ito na yun, negative 3/5 kapag x equals 0. So therefore, letter C na agad yung tamang sagot. Ito, negative 2/5. Okay? So yun lang yung shortcut kapag ganitong simplify, tas medyo komplikado pa, no, na kailangan pa ng factoring. Madali, i-assign nyo lang x equals 0 kapag pwede. May time na hindi pwede yung x equals 0. Kapag hindi pwede yung x equals 0, isolve na lang natin. Okay? So shortcut ito kapag lang pwedeng maging x equals 0. Kasi pag nag-assign kayo ng ibang number, let's say x equals 1, medyo mahaba yun. Kaya pag pwede lang yung x equals 0. Kapag hindi nyo naman napansin yan, pwede tayong mag-factoring. So pag nag-factoring tayo, ganito lang yan. Trinomial, no? X squared. So ibig sabihin, pwede natin yang i-factor as product of two binomials. Factors of x squared, x and x. Sa baba, ganun din, x and x. Ngayon, i-factor natin ng positive 6 such that the sum is negative 5. So ang factor nun, negative 2 and negative 3. When multiplied, 6. When we add this, negative 2 plus negative 3, negative 5. Okay? So ngayon, ito namang negative 10. Factors of negative 10 such that the sum is positive 3. So magiging sagot natin, negative 2 and positive 5. Pag minultiply, negative 10. Pag inadd, positive 3. So tama siya dito. Tapos cancel natin yung common x minus 2. Ang matitira, x minus 3 over x plus 5. Di ba same siya nito, letter C? Ayun, letter C, same siya. X minus 3 over x plus 5. So, madali yung shortcut, no? I-assign nyo lang x equals 0. Number 4 or 5. Julie Gomez works as a saleswoman. She paid a salary of 3,000 pesos a week plus 2% commission on sales over 4,000 pesos. Find her gross pay for a week in which her sales is 9,500 pesos. Ayan, so yung gross pay natin, lagay ko lang GP. Yung gross pay niya, 3,000 pesos daw plus the 2%. 2% commission on sales over 4,000. Ayun, ilan yung sales niya over 4,000? Eh di itong 9,500 ibawas lang natin, no? 9,500 total sales niya minus natin yung 4,000. Ayan, so yan yung sobra. Then isolve na natin yan. We have 3,000 plus 2% ng 9,500 minus 4,000, that is 5,500. Okay? So madali nang i-compute itong 2%. So ang gagawin lang natin dyan, pag cancelin yung percent, cancelin yung dalawang zero. Tapos i-multiply. 2 times 55, that will be 110. So pag inad natin, 3,110 pesos. Letter C. 3,110 pesos. Number 6, simplify. O, kagaya ulit nung kanina. This time, puro negative, no? Negative lahat. So, magsimula tayo sa loob. Change lang natin yung sign na to kasi negative lahat. So, just copy. 2x minus. Kanina, kinancel na natin yung positive, no? So, ngayon, negative lahat. So, kailangang kopyahin lahat yan. So, yan. 5x. Ito, change the sign lang natin ito kasi pag dinistribute natin. So, we have negative 7y. Negative 6x will become positive 6x. O, kopyahin natin yung bracket tsaka brace na wala na yung parenthesis. Then simplify natin yung loob. So we have 2x minus 3y minus, pwedeng makombine ang 5x and 6x, that will be 11x minus 7y. Okay. Now, tanggalin natin ito. Tanggalin natin yung bracket. Change the sign kasi preceded by negative sign siya. So yung 11x magiging minus 11x. Yung negative 7y magiging positive 7y. Okay? Yan, isa na lang ang symbol of grouping natin. Brace na lang. Combine muna natin. 3y plus 7y. So we have 3y plus 7y. We have 10y minus 11x. And then, change the sign ulit since preceded by negative sign. We have 2x. 10y will become negative 10y. And then, negative 11x will become positive 11x. Na i-combine natin ang 2x and 11x. Final answer, magiging 13x minus 10y. Letter C. 13x minus 10y. Number 7. Okay, list common multiple. 72, 36, and 6. Pag list common multiple, tandaan, ano to mas malaki dapat. Pag list common multiple, tatluhan, itry na agad natin yung pinakamalaking number tayo babase, 72. Yung 72 ba divisible by 36 and divisible ba siya by 6?
Parang pwede. So letter D na agad yung sagot dito. Kasi itong 36, ano to, 72 or 36 times 2. Ayun, divisible siya sa 36. Ang yung 72 naman ay yung 6 naman ay magiging itong 6 times 12. 6 times 12, 72. So 36 times 2, 72. Okay? So therefore, ang least common multiple natin, okay na agad yung 72. Pag hindi okay yung 72, try natin yung multiple ng 72. Susunod doon, 144. Tapos, try ulit kapag hindi pa divisible, try lang ng try yung multiples ng pinakamalaking number. Okay, so since na-satisfy na agad yung 72, so okay na yan. Number 8, so kagaya ulit nung kanina, no? Simplify the expression, symbol of grouping ulit. May negative tayo dito, so change the sign lang ito. Change the sign, so we have 2y, yung x will become negative x, negative 3y will become positive 3y, and then minus 3x. So combine lang natin yung same variable, negative x, negative 3x, that will be negative 4x, and then 2y plus 3y, that will be positive 5y. So nasan yung sagot? Letter A. Negative 4x plus 5y. Number 9. 3/4 of the participants in a regional training program are from private universities. 2/3 of these are from teachers' education institution. Guhitan nga natin para malinaw. Yung 3/4 daw from private universities. Tapos 2/3 of these are from teachers' education institution. So ang tanong, if there are 96 participants, how many of them represent private teacher education institution? Pinagsama lang itong dalawa, private and teachers education institution. So dahil pinagsama lang yung dalawa, i-multiply lang natin lahat ito. So ibig sabihin yung 96, i-multiply lang natin, kunin natin yung 3/4 niyan, and then after getting the 3/4, kunin naman natin yung 2/3. Para hindi na tayo mahirapang mag-multiply, baka kunin nyo muna yung 3/4 ng 96, tsaka nyo i-multiply sa 2/3, idadiretso na natin. Tapos cancellation lang ang gagamitin natin dito. So kasi makakancel agad yung 3. Cancel na yung 3. Tapos 2 and 4, makakancel na yung 2, yung 4, magiging 2 na lang ito. Okay? Tapos 96 divided by 2, edi madali na, hatiin sa dalawa yung 96, 48. Letter D. Number 10. Honculada Company manufactures beds. In its catalog, a double bed is priced 9,000 pesos less discount of 20%. What will Jacob Department Store have to pay for the double bed? Okay, so subtract lang natin ito ng 20%. So therefore, 9,000 subtract natin ng 20%. Madali itong 20%, no? Kasi yung 20%, madali ng i-manual yan. I-chop-chop lang natin ng 10%, dalawang 10%. Kasi yung 10% madaling kuhanin. 10% ng 9,000, tanggalin lang yung isang zero, that will be 900. Dalawang 900. O, dalawang 900, that will be 1,800. So subtract lang tayo ng 1,800 sa 9,000, yan na yung magiging price natin, and the answer will be 7,200 pesos, letter A. Number 11, perform the indicated operation. Parang kagaya rin ito nung kanina, may shortcut, basta ganito, may choices. I-let natin y equals 0 para makancel na lahat. O, cancel na yan. Y is 0, so makancel na lahat ito. Makancel na lahat yan. So ang natira na lang, simplify natin. Negative 15 over negative 9. Eh di positive na siya. 15 over 9. Tapos meron tayong minus 12 over 9. Pag sinimplify natin, parehas 9 ano? So 12 minus 15, that will be 3 over 9 na kapag ni-lowest term ay equal sa 1/3. O hanap tayo ng 1/3 kapag ni-let y equals 0. Ayun, 1/3. 1/3, okay na to. Negative 1 over negative 3, 1/3. Pag ito naman, kinancel, ni-let y equals 0, ito ay negative 3, mali. So ito, pag sinubstitute y equals 0, magiging negative 1, mali. And then y equals 0, magiging 2/3, mali din. So therefore, automatic, letter A na yung sagot. Huwag na kayong magpakahirap mag-factoring. Yan na yung shortcut. Shortcut na tayo. Pag nag-factor kayo, ito rin ang kakalabasan niyan, letter A. Okay? So pakita lang natin, mabilisan. I-factor lang natin ito. Y squared minus 9, y plus 3, y minus 3. Minus, sa denominator, factor natin ito. Eksakto to. Y minus 3, y minus 3. Perfect square trinomial. Yung numerator, magiging itong factors ng negative 15 na magiging negative 2, edi y minus 5, y plus 2.
or sorry, y plus 3. Yun. Minus ito naman, i-factor out natin ang 4. Pag finactor out yung 4, tapos baligtarin natin, o negative 4 na yung i-factor out natin, negative 4, tapos baligtarin natin, nilabas yung negative 4, may matitira pa ditong y, tapos yung 12, nilabas yung negative 4, so magiging itong minus 3. Tapos cancel y minus 3. Dito naman sa kabila, cancel yung y plus 3. Ayun, ano ang natira? Y minus 5, and then negative, magiging na siyang positive 4 over, same na yung denominator niya, y minus 3. So pag sinimplify natin, negative 5 plus 4, we have y minus 1 over y minus 3. O di ba same yun ng letter A? Okay? So anong mas gusto nyong gamitin? Yung technique na ni let y equal 0 or nagpakahirap pa tayong mag-manual ng mag-factoring pa tayo? So napakasimple ng shortcut, let y equal 0. Number 12, so definition lang ito. Express z as a function of x and y. Express z as a function of x and y if z is directly. Pag directly proportional yung z, ibig sabihin yan z equals constant, so letter C yung ginamit. Proportional to the difference of x and y. So difference of x and y, so x minus y. Kapag directly proportional, nasa numerator. Pag nasa inversely proportional naman, magiging nasa denominator, magiging over x minus y. Okay? Tapos may constant tayo, either C or K. So C ang ginamit sa choices. So letter A, z is equal to C times x minus y. Okay? Since directly proportional. 13. Find the equation of an ellipse in the general form if the equation of the ellipse in the standard form is given by this equation. General form, ayan, nakaganito yung general form, walang denominator. So ang gagawin lang natin dito, multiply natin both sides of the equation by the product of 4 and 25 or LCD. So multiply natin both sides by 100. Okay? Para 100 divided by 4, magiging siyang, pag dinivide natin yan, 25. Tapos, multiply dito sa x minus 7 squared plus 100 divided by 25, magiging 4. I-multiply natin sa numerator, y minus 2 squared equals 100. Okay? Ngayon, expand natin ito. Expand yan. So, we have 25. Pag in-expand ito using square of binomial, x minus parehas, no? So, kasi plus or minus ano to eh. X plus or minus y squared equal yan sa x squared plus or minus 2xy plus y squared. Apply lang natin ito. So we have x squared minus twice the product. X times 7, 7x times 2, 14x. Square ng 7, so we have plus 49. Okay? Plus, may 4 tayo dito. Square ng y, y squared. Minus, multiply ito times 2, we have 4y. Square ng 2, we have plus 4. Equals 100. Yung 100, ilipat natin dito mamaya. So ito ay distribute natin. 25x squared, distribute lang natin. Minus 25 times 14. So ilan yung 25 times 14? Nandito naman lahat, no? So 350 lahat yan. Tingin lang kayo sa choices, 350x lahat yan. Wala namang ibang natira. So 350x yan, and then 25 times 49. So dito kailangan nating i-manual. Or pwede nga pala calculator sa let, no? So i-calculator nyo na lang yan. 25 times 49, that is equal to 1,225. Plus, distribute natin ito, 4y squared. And then, we have negative 16y. 4 times 4, we have positive 16. Itong 100, ilipat na natin. So, minus 100 equals 0. Then, simplify natin. 25x squared. Ito na yon. Yung y squared, so yan, sulat na natin. Plus 4y squared. And then, minus 350x. Tingin na kayo sa choices agad, ha? Hanapin nyo na dyan yung sagot. Minus 350x, minus 16y. Combine lang natin ito. 1225 plus 16 minus 100. So, ilan lahat yon? 1225 plus 16 minus 100. Ang sagot ay positive 1,141 equals 0. So, hanapin natin sa sagot. Dalawang positive, dalawang negative, positive. So, letter A. Letter A yung tamang sagot. So, tama, no? Positive, positive, negative, negative 16y plus 1141. Okay. So, next, number 14. Evaluate. Okay, so integral. So, to evaluate this, paghiwalayin muna natin ito. Distribute natin itong x squared. So, we have integral of, ayan. Distribute natin. So, magiging x squared over x squared. 1 na lang yun. Ano? So, we have 1 plus
pag dinistribute natin yung x squared, so we have 1 over x squared. And then we have dx. Okay? So therefore, pag pinaghiwalay natin 1 times dx, so integral na lang yan ng dx from 2 to 5. Ito naman kabila, magiging integral lang. Dali natin sa taas, magiging x to the negative 2 dx, and then we have from 2 to 5. Okay? So, integral ng dx ay equal na lang yan sa x. Okay? Integral ng dx, x na lang yan. Tapos itong kabila, gamitin natin yung formula na u to the n du. Equal yan sa u to the n plus 1 over n plus 1. So therefore, ang magiging sagot dito ay plus x to the negative 2 plus 1. Negative 2 plus 1, that will be negative 1 over negative 1. And then the limits are 2 to 5. Okay? Pag sinimplify natin, equal yan sa x. Dahil negative, no? So we have minus. Baba natin ito, magiging 1 over x. And then from 2 to 5. Then, apply the limits. Pag in-apply natin yung limits, magigilang yan. Substitute natin yung 5. We have 5 minus 1/5 minus yung 2 naman, 1 minus 1/2. Okay, so pwede nang i-calculator ito. 5 minus 1/5, that will be 25 minus 1, 24 over 5. Minus, so ba't wala yung choices dito? 39 tong mga nandito, no? So, check nga natin. Limits natin, 5 and 2 naman, no? So, tama. So, negative 2 plus 1. So, tama naman. Magiging negative 1 plus 1. And then 1 minus, minus pala to, magiging plus pala ito. Kaya baka makuha natin yung sagot dito. So, 1 minus 1/2, this will be 1/2. So, pag sinubtract natin ito, o i-calculator nyo na lang ito, 5, 4. O pag hindi natin calculator, cross-multiply lang ito, no? 2 times 24, 48, minus 5 over 10. Ayun, 48 minus 5, that will be 43 over 10. Wala pa rin sa choices, no? Okay, so i-double check natin. Double check natin yung given. I-post ko muna. Okay, so mali pala yung pagkopya ko ng given, kaya pala mali. Burahin muna natin. Ayusin natin yung given. Ito pala yung given dito. Ito palang ganito pala yung original na given. Kaya pala iba yung sagot, x squared plus 1 over x squared. Ayan, nakabukod siya. Then 2 to 5 tapos dx. Okay. So ito yung given, kaya wala sa choices yung sagot kanina. So magkabukod siya, so integrate lang natin yan, magkabukod. So gamitin pa rin natin yung u to the n du. Okay, so equal siya sa u to the n plus 1 over n plus 1 plus c. Pero may limits tayo kaya wala na yung plus c. So pag in-apply natin dito sa una, magiging integral natin. So nasa form siya ng x squared dx, so u to the n du. So plus 1 lang tayo dito, so magiging siyang x cubed over 3. Plus lang tayo ng 1 dito, 2 plus 1, so we have 3 over 3. And then plus, etong kabila, kagaya nung kanina, so ipakita nga natin ng detailed, baka may mga malito. 2 to 5, ayan, so magiging x squared dx. And then plus, integral of, ito naman pupunta sa taas, magiging x to the negative 2 dx from 2 to 5 din. Okay? So ngayon, i-apply na natin yung u to the n du, magiging itong x to the 2 plus 1, kaya x cubed over 3. Yung kabila naman, x to the negative 2 plus 1, kaya negative 1 over negative 1 from 2 to 5. Tapos i-simplify natin, magiging siyang x cubed over 3 minus 1 over x, and then from 2 to 5 pa din. Okay? So apply na lang natin yung limits ngayon. Apply the limits, pwede naman ng calculator, no? So we have 5 cubed. Substitute natin yung 5 dito. So we have 5 cubed over 3 minus 1/5. Okay. Tapos yung kabila naman, minus natin yung 2 naman. So we have 2 cubed over 3 minus 1/2. Okay, so pag sinimplify natin ito, pwede na calculator dyan, no? 5 cubed, that will be 125 over 3. So 125 over 3 na yan minus 1/5 na pag kinalculator nyo na ay magiging 41 and 7 over 15 ito. 41 and 7 over 15. Minus natin tong kabila. Yung 2 cube magiging 8. So 8 over 3 minus 1/2. So ang kakalabasan niyan ay 2 and 1/6. So pag kinalculator nyo na yan, 41
and 7/15 minus 2 and 1/6. So makukuha nyo ng sagot ay 39 and 3/10. Okay? So pwede nang i-calculator yan ha. So letter D ang tamang sagot. Number 15, find the range of the function. Dapat alam nyo na agad ito kasi ito ay linear. Linear ito. Automatic kapag ang halimbawa, any linear equation, halimbawa ganito yung graph natin, kahit anong linear, graph na linear, automatic ang range niyan tsaka domain ay all real numbers kasi linear. So letter C automatic na yan. Okay? Hindi na kailangang isolve ano. Okay. So next we have evaluate f of n equals 2 to the n 2 times n cubed minus 3 for n equals 2. So substitute lang natin. So we have 2, yung n palitan natin ng 2. So 2 cubed minus 3. Okay. So we have 2, ang 2 cubed ay 8. 2 times 8 minus 3. So we have 2 times 8, 16 minus 3. The answer is 13, letter C. 17. Find the distance between the line 3x minus y equals 0 and the point 2 to the negative 4. So, kabisado lang dapat dito yung formula ng distance between line and point. So, anong formula ng distance between line and point? So, ang formula lang dyan, ax sub 1 plus b, y sub 1 plus c over square root of a squared plus b squared. Okay? So, substitute lang natin yan. So, ang A natin dito, yung mga coefficients. Coefficients, yung A, coefficients ng X. So, we have A equals 3, B equals, coefficient ng Y, negative 1. Yung C, yung constant. Kaso walang constant term dito, so yung C ay 0. Tapos, again, yung A, ayun na yun. So, tapos yung XY natin, yung point. So, yung X sub 1 natin, or we have 2, pwedeng wala na tong X sub 1, no? Kasi isa lang naman yan. So, yung X natin ay 2, yung Y natin ay equal sa negative 4. So, direct substitution lang ito. So, again, ang A natin, substitute natin. So, we have 3. Ang X natin ay 2 plus ang B natin ay negative 1. So, gawin na natin negative 1 directly yan. Yung Y natin ay equal sa negative 4. Wala tayong C. So, wag nang isulat yung plus 0. Over square root of, ang A natin, again, ay 3. So, 3 squared plus ang B natin ay negative 1. So, negative 1 squared. So, evaluate lang natin yan. So, we have 3 times 2, 6. Negative 1, negative 4. So, that will be positive 4. Over, magiging sagot dito sa denominator natin, 3 squared is 9 and then negative 1 squared plus 1. Pag sinimplify natin, we have 10 over square root of 10. Na pwedeng, wala sa choices kasi pwedeng masimplify ito. Pag minultiply natin sa square root of 10, magiging sagot dito ay magiging na siyang 10 square root of 10 over square root of 10 times square root of 10 ay magiging na siyang 10. Na pwede nang makancel ay ang natira square root of 10, letter A ang tamang sagot. Okay? Or pwede rin, ito i-factor na lang natin. Kapag meron tayong 10 over square root of 10, etong 10 sa numerator, pwede yung gawing square root of 10 times square root of 10. Tapos may square root of 10 sa denominator, kaya cancel na lang yan. Ayun na yung natira. Basta parehas, automatic yon. Matitira nun ay square root na lang. So number 18, find the area of the region bounded by the curves. Ayan. Kailangan nakabisado natin yung pag-graph nito. Madali namang i-graph yung function natin, basic parehas. Yung y equals x, ito yan. So drawing tayo ng mabilisan lang. Ayan, kahit hindi eksakto yan, guide lang ito para sa point of intersection. Y equals x, yung naghahati sa first quadrant and third quadrant. Y equals x. Y equals x squared, ito naman yan. 0, 0, 1, 1, and then 2, 4. 2, 4. Okay, so ito yung magiging graph natin. Trace natin by a smooth curve. Ayan. Tapos itong kabila, pag ganon. Ayun. So ano yung hinahanap natin? Ito lang part na ito. Ayun, no? So yun lang yung part na yun. Find the area of the region bounded by the curve. So ito lang part na ito. Alamin natin yung mga intersection natin dito. So meron tayo dito, medyo maliit, no? 0, 0. Tapos dito nag-intersect sila. Nag-intersect, medyo, ito yan, sa intersection nila, 1, 1. So ibig sabihin, ang gamitin lang natin dito, integral ng upper curve. Upper curve minus the lower curve. So yun lang yung gagamitin nating formula. Find the area of the region bounded by the curves. Ang upper curve natin, yung nasa taas ay y equals x. So therefore, we have
X na lang ito kasi y equals x. Ang lower curve naman natin ay yung y equals x squared. So, x minus x squared. Ang limit natin, tingin tayo sa x, nagsimula sa 0, papuntang 1. So, therefore, 0 to 1. Okay? And then, lagyan natin ng dx. Okay, so yan na, integrate na lang natin. Integral of x, edi gamitin lang natin ang u to the n du. So, equal siya sa u to the n plus 1 over n plus 1. Okay? So, x dx magiging siyang x squared over 2 minus, ito, plus 1 lang ito, edi magiging x cube over 3. And then from 0 to 1. Okay, apply the limit, substitute lang natin. Pag sinubstitute yung 1, magkakaroon tayo ng 1 half. 1 squared over 2. So, 1 half pa rin. Minus, kapag sinubstitute yung 1, 1 cube over 3, edi 1/3 pa rin. And then minus, kapag sinubstitute natin yung 0, 0 na to. 0 over 2, 0. Minus, kapag sinubstitute yung 0, 0 cube, 0 over 3, 0 pa rin. O, bali wala na ito. So therefore, 1 half minus 1/3, ang magiging sagot dyan ay 1/6. So the answer is letter A, 1/6. Number 19, solve the equation. Madali ito kasi parehas. I-add lang natin, positive 4x, negative 4y, no? Ayan, parehas pala. Positive 4y, negative 4y. Pag in-add 0 na yan, 2x plus 6x, 8x, is equal to, add natin ito, 32. Divide both by 8. Ayun, tapos na. X is equal to 32 divided by 8, 4. O, tingin sa choices, isa lang yung x equals 4. So, automatic ang y ay magiging 0 na. Pag sinubstitute natin, so magiging, when x equals 4, eksakto nga, 2 times 4, 8. O, di 0 yung y. Number 20, find the equation of the x-axis. So, alam lang natin dapat yung definition nito, Kapag x-axis, ito yung x-axis, horizontal line. Kapag horizontal line, graph yan ng y. Y equals ano yan? Y equals 0 kasi horizontal line yan. Pag vertical line, x. So, equation ng x-axis ay y equals 0, letter C. Okay? 21. Find a third degree equation with integral coefficients having the given number of roots 1/2 and negative 5 plus I. Okay. So, multiplication lang ito. Parang solving backwards lang ito. Given yung solution natin, negative 5 plus I. So, ibig sabihin, dalawa yung solution natin dito, x minus 1/2. Actually, tatlo yan. Tapos, equals natin sa 0. Kapag negative 5 plus I, automatic, ito? Dalawa ito. Negative 5 plus or minus I yan. Okay? So, kapag sinolve natin backwards, yan yung value ng x. Di solving backwards, itong 5 ilipat sa kabila, magkakaroon tayo ng x plus 5, lipat sa kabila ito, equals plus or minus I. Ano yung value ng I? Di ba ang I is square root of ano yan? Square root of negative 1. So kapag in-square natin both sides, magkakaroon tayo ng square natin ito, x plus 5 square, or pag yung I pala, ilipat lang na lang natin sa kabila. Ang value nitong I, di ba, ano to, square root of, so wait lang. Uy, ay gumalaw. Okay, so ang gagawin natin dito, kailangan ma-solve natin itong x dito, tas equate sa 0. So yung una natin, x minus 1/2, okay na ito. So dito, tama yung gagawin natin, x plus 5 tayo, and then we have plus or minus I. So ang gawin natin dito, square natin both sides. So pag in-square both sides ito, apply natin tong square of binomial, magiging itong square the first term, x squared, plus twice the product. X times 5, magiging 10x. And then we have plus 5 times 5, 25. Equals ito sa square ng plus or minus I, magiging I squared. Okay? Tapos ang I squared equal ito sa negative 1. Okay? Di ba ang value ng ang I ay square root of negative 1, so ang I squared is equal to negative 1. So palitan natin ito ng negative 1, tapos ilipat natin sa kabilang side. Pag nilipat sa kabilang side, add 1 tayo both sides. So magiging na siyang, lagay na natin dito, x squared plus 10x, and then 25 plus 1 plus 26 equals 0 na ito. Okay? So 0 na ito. So 26 and then equals 0. Okay, so ngayon, ang gagawin natin dito ay i-multiply lang natin. So dahil may 1/2 pala tayo dito, pwedeng
i-multiply natin both sides by 2 para magkaroon tayo ng 2x minus 1 and then times x squared plus 10x plus 26 equals 0. Minultiply lang both sides by 2. Okay. So ngayon, i-multiply lang natin manually ito. Distribute na lang natin. Or mas maganda, vertical method ang gamitin ko. 2x minus 1. Ayan, para vertical na. Magkakatapat na. 2x times x, x cubed. Or 2x cubed. Plus 2x times 10. So we have 20. X squared. 2x times 26, we have 52x. Negative 1 naman, i-distribute natin. Ipagtapat na natin negative x squared. And then we have negative 10x. And then we have negative 26. Ayan. So, i-add na lang natin 2x cubed. Parang hindi na pala kailangan ipagpatuloy ito. No? Letter A lang pala yung may 2x cubed. Okay na pala doon. Pag dinaretso natin, plus 19x squared. Ayun, sakto pa rin. And then, we have plus 42x minus 26 equals 0. Ayun, sakto na lahat dito sa letter A. 22. Find the equation of the circle with diameter determined by the line segment joining 3, 4, and 0.70. Kailangan nating alamin yung ano na to. Hinahanap natin equation ng circle. Kailangan natin yung center at yung radius. Pero actually sa choices natin, parang ang kailangan na lang natin center. Kasi yung radius pare-parehas namang 8. Okay? So pag dinrawing natin ito, ayan, estimate lang ha. 3, 4. So we have 1, 2, 3, and then 4. 1, 2, 3, 4. So 3, 4. Ayan. So ito yung 0.34. And then 7, 0. We have 3 na ito. 4, 5, 6, 7. Okay. So ito yung hinahanap natin. So alamin natin yung center. At diameter daw ito no? With diameter determined by the line segment. So ito yung ating diameter. So ito yung ating radius. So bilangin natin nga ito. Ilan ba ito? Itong isa 7, 0, no? So ibig sabihin ang length nito 4, tapos yung height 4 din. So ang radius natin ito, ang diameter natin 4 is square root of 2. Kasi ano to, ang tawag dito, parehas 4, 4. So ibig sabihin ano siya, isosceles. Pag isosceles, automatic yan, parehas 4. Yung hypotenuse natin, dahil may right triangle tayo, multiply lang sa square root of 2. So alamin natin itong center natin. So gamitin natin yung midpoint formula. Ang midpoint natin, midpoint ay equal sa, i-add lang natin yung x, 3 plus 7. Ayan, 3 plus 7 divided by 2. Yung y naman, 4 plus 0 divided by 2. So makukuha na natin 3 plus 7 ay 10 divided by 2, 5. Ito naman 4 plus 0, 4 divided by 2, 2. So therefore, ang center natin ay, itong point na ito ay 5,2. 0.52. Yan yung ating center, HK. So therefore, substitute na natin sa formula natin, x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Ang radius natin kalahati nito, ito yung diameter natin. So ang radius kalahati niyan, 2 square root of 2. So i-substitute natin sa formula, so we have x minus, ang h natin ay 5. So minus 5 squared plus y minus, ang k natin ay 2 squared equals r squared. Ang radius natin ay 2 square root of 2 squared. So therefore, hanapin na natin sa choices, dalawang negative and then letter A na siya. X minus 5 squared, y minus 2 squared equals 8. Pag sinimplify natin ito, 2 squared, 4, and then square root of 2 squared times 2. So equal siya sa 8. Okay? Or pwede nang hindi solve kasi 8 naman lahat ito. Center na lang tayo, 5, 2. So number 23, simplify. Okay, so factoring lang ito. By definition ito, x squared minus y squared, use the square of difference of two squares equal siya sa x plus y, x minus y. May x minus y sa denominator, kaya cancel lang. So ang natira x plus y, letter D. 24, find the zero of the linear function y equals negative 5x plus 10. Find the zero, solve natin yung x. Yung x daw, yung y gagawin nating 0. So we have negative 5x plus 10 equals 0. Palitan natin yung y ng 0. So therefore, solve for x lang tayo. So subtract 10 to both sides. Cancel this. Negative 5x equals negative 10. Divide both sides by negative 5. Ang value ng x ay equal sa negative over negative is positive. 10 divided by 5 is 2. Letter B. Last number.
Which pair of x and y is a solution of the following set of equations? 3x plus 2y equals 7, 4x plus y equals 6. So, ang gagawin kong solution dito, pwede substitution, pero mas favorite ko yung anong tawag dito? Elimination. Etong 4x plus y, gagawin ko siyang same dito sa positive 2y, pero opposite sign. So, i-multiply ko itong second equation by negative 2. Multiply ko both sides by negative 2. Okay? Para same sila. So, just copy the equation 1, 3x plus 2y equals 7. Equation 2, multiply ko sa negative 2. So, magkakaroon tayo ng negative 8x, negative 2 times y, negative 2y equals negative 6 times negative 2, negative 12. Okay. O, di pag inad natin, 0 na ito. 3x minus 8x, negative 5x is equal to 7 minus 12. That is equal to negative 5. Divide both sides by negative 5. At masosolve na natin ang value ng x equals sa positive 1. At dalawa yung positive 1. So, kailangan pa nating i-substitute. Substitute natin sa equation 2 na lang. 4x plus y equals 6. Substitute natin yung x equals 1. So, 4 times 1 plus y equals 6. So, magiging siyang 4 na lang ito, no? 4 times 1, 4. So, subtract lang tayo ng 4 to both sides. At masosolve na natin ang value ng y equals 6 minus 4, 2. Therefore, 1, 2, letter C, x equals 1, y equals 2. So that's all. Thank you for watching. Good luck sa lahat na nagre-review para sa licensure examination for teachers. Kung first time nyo dito sa channel ko, huwag kakalimutang mag-subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na let reviewer para sa Math Major Sheet. So bye-bye and God bless.